Shalom Aleichem mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na siyang binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, let us now proceed. At ni-entrust natin kay Lord ang ating gagawin na ito. Mangusap nawa isa sa atin at ang mga salita niya nawa ay mahasik sa ating mga puso na parabagang katulad ng sinasabi doon sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 13, ang ating mga puso ay magiging katulad ng isang matabang lupa na ang binhing ihasik ang salita ng Diyos ay tutubo at mamumunga sa ating mga buhay. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. John chapter 14, verses 21 to 26. Glory to you, Lord. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. Judas not the Iscariot said to him, Master, what happened that you will reveal yourselves to us and not to the world? Jesus answered and said to him, Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words. Yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name, he will teach you everything and remind you of all that I told you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Shalom. Okay. So, yan ang Ebanghelyo ngayon na inuulit ng Panginoon katulad nung kahapon. Ang Ebanghelyo ay yung sa John chapter 13. Ngayon ay dito sa John chapter 14. So, ang Ebanghelyo kahapon nagre-remind na ang pinakapalatandaan natin at pagkakakilanlan natin ay yaong tayo ng mga mananampalataya ay nag-iibigan. So that is the very sign or very unidentifying mark ng mga Kristiyano supposed to be, mga kapatid. And with that love to each other, yan yung pagpapatunay na tayo ay alagad ng Panginoon, yung sinasabi kahapon sa Ebanghelyo. And then dito sinasabi ng Panginoon sa John chapter 14 verses 21 to the following, na sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ang totoong nagmamahal daw sa Kanya, sabi rito, whoever has my commandments, sabi niya, and observe them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. So, ganun pala katindi. Ganun pala yung sinasabing totoong pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Yung kung totoong iniibig natin ng Panginoon, dapat nananahan sa atin ang Kanyang salita at atin itong isinasagawa. At kapag ginagawa natin yun, sabi ng Panginoong Jesucristo dito ibigin tayo ng Ama, at ang sabi, whoever loves me will keep my word. Pag sinabing will keep my word, yun yung sinasabi na isinasagawa natin. Kasi ang binanggit naman yan doon, pinaliwanag ng St. John yan doon sa 1 John chapter 3, verse 15
na ang pag-ibig na ito ay hindi sa pamagitan ng salita lamang. Sabi nito sa 1 John chapter 3 verse 15. Okay? Verse 18, sabi niya, "Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth." Sabihin, yung pag-ibig na ito ay hindi lang sasabihin natin, "I love you," ganun. But ipakita natin sa gawa at katotohanan. So, yun yung nire-require sa atin ng Panginoon. Sinasabi dito sa verse 21, sa verse 21 to 23, sabi niya, verse 23, Jesus answered to him, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and will come to him and make our dwelling with him." So you see, mananahan sa atin ang Ama at ang Anak. Mga kapatid. And then later on, sabi niya rito sa verse 26, after na mananahan sa atin ng Ama at Anak, again dito sa verse 26, sabi niya, "The Advocate, the Holy Spirit, that the Father will send you in my name, He will teach you everything and remind you of all that I told you." So, mananahan na sa atin ang Ama at ang Anak, at pagdating ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo, tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay at ipaalaala niya ang lahat ng itinuro ng ating Panginoon Kristo sa atin. So, ganun pala yun, mga kapatid. So, dito makikita natin na inumpisahan na nabanggitin ng Panginoon yung patungkol sa Espiritu Santo na isusugo niya sa atin. You see? Makikita natin dito yung component or yung bagamat hindi sa word for word na sinasabi about the Trinity, pero makikita natin na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay binabanggit, mga kapatid. Diba? Kaya nga, ang sabi ng iba, may mga pananampalataya kasi na hindi nila pinaniwalaan ang patungkol sa Espiritu Santo. Mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lamang, it is a force, a power. Pero kung i-practice natin, i-apply natin yung pinag-aralan natin, whether it is in high school or in college, yung patungkol sa grammar and composition, mga kapatid, maintindihan natin that the Holy Spirit is not a force, is not a power. But rather, kung titingnan natin ang Acts chapter 1 verse 8, ang sinasabi doon, "You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you." Pagdating ng Espiritu Santo, saka ka magkaroon ng kapangyarihan. Hindi sinabi, when the Holy Spirit, the power, comes upon you, you can do all things. Hindi ganun eh. Sa Acts chapter 1 verse 8, mga kapatid, "You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you." Kung power ang Holy Spirit, dapat hindi ganun ang pagkasabi. When the Holy Spirit, when the power, the Holy Spirit, pwede pa. Maniwala tayo na ang Espiritu Santo ay just power or a force. But dito makikita natin na ang Espiritu Santo is a person, is an individual. Kasi sabi niya, when the Advocate, the Holy Spirit, sabi dito, "The Father will send you in my name. He will teach you. He will teach you." Okay. "He will teach you everything and remind you of all that I told you." Pero mo kung ang Espiritu Santo, how we can teach? Paano siya makapagtuturo kung ang Espiritu Santo ay force lamang or kapangyarihan lamang? Paano siya makapagtuturo? Paano siya makapagpapaalaala sa atin ng mga itinuro ng Panginoong Kristo?
kung siya ay kapangyarihan lamang. Di ba mga kapatid? Kaya napakahalaga na yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig natin sa Panginoong Hesukristo ay magdudulot pala sa atin ng kaalaman, magdudulot sa atin ng kapahayagan mula sa Panginoon. Kasi ulitin natin, sabi niya, verse 21, whoever has my commandments, of course, itong commandments na ito mga kapatid, it is still related to the commandments, the new commandment that He has given to His disciples. Yung love one another as I have loved you. Yan yung new commandment ng Panginoon. Kasi kung it sums up, hindi ibig sabihin na kapag bago na pala ang commandment, so ibig sabihin disregarded na yung iba. Hindi, mga kapatid. Kasi kung iniibig natin ang Panginoon, yun nga sinasabi dito, ay iniingatan mo or isinasagawa mo yung kanyang salita. Isinasagawa mo yung kanyang salita. So, ibig sabihin, the rest of other commandments is not being disregarded. Kasi kung iniibig natin ang Panginoon, ay sinusunod natin ang kanyang kalooban, ang kanyang nais, ang kanyang kagustuhan. Sabi rin, ulitin natin whoever, ulitin natin para mas malinaw mo ito, has my commandments and observes or isinasagawa, pinapractice, observes them, is the one who loves me. Yun yung totoong pag-ibig. Parang katulad sa sinasabi, di ba, may mga, kahit sa pamilya, ito example, halimbawa, sa pamilya. Kung tanungin na maaring kung ang teacher magtanong sa mga estudyante ay, do you love your parents? Most possibly, mga 100% ang sasagot, yes, we love our parents. Di ba? Pwede nila sabihin ganun yun kung magtatanong yung teacher sa kanila. Pero, kung magtatanong ang teacher, what is the fruit that you love your parents? Di ba? What is the fruit that you really love your parents? Kung yun yung kasunod na tanong ng teacher. Yeah. The same with us. Kung tatanungin tayo, do you love the Lord? Yes, we love the Lord. But the second question, what is your fruit that you really love the Lord? Yun yung mabigat na question. At malalaman daw natin kung totoong iniibig natin ang Diyos if we observe what He commanded us to. We observe His word. We observe what He commanded us. Okay? Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. So yun yung example ko, yung tanong ko. Na kung ang teacher magtatanong sa mga estudyante kung mahal ba nila yung kanilang magulang, mga 100% of the students will answer, yes, we love our parents. But the second question, what is the fruit that you love your parents? The same with us. What is the fruit that you really love the Lord? Ang sabi dito, those who love Him observes the word of the Lord. Whoever has my commandment observes them is the one who loves me. And then the promise, if we love the Lord, ang promise, ang pangako, and whoever loves me will be loved by my Father. So kung iniibig natin ang Panginoon Jesucristo, iibigin din tayo ng Ama. At hindi lamang yan, yung ikalawang pangako na sinasabi dito, and I will love Him. Pangalawa na. Iibigin tayo ng Ama, iibigin tayo ng Panginoon,
And I will love him, sabi ng Panginoon. And pangatlo, and reveal myself to him. Ipapahayag ng Panginoon yung kanyang sarili sa atin. Kaya nga kung pinapractice na natin ang mga ito, mga kapatid, talagang makikilala natin ang Panginoon. Pero kung hindi talaga natin siya iniibig, ibig sabihin na until now, hindi natin nakikilala ang Panginoon. Kasi hindi natin talaga siya tunay na iniibig. Kasi kung iniibig pala natin siya, sinasabi dito, the Father will love us. And the Lord Jesus Christ will love us. At ang kasunod na pangako pa, ipapahayag niya yung kanyang sarili sa atin. Kaya nga kung iniibig mo Panginoon, ipapahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa iyo. Makikilala mo, he's not just merely human being. Of course, tao siya kasi nagkatawang tao siya. Pero magkakaroon ka pa ng deeper understanding about him if you will love him. Because he will reveal himself to you. Kaya nga ito yung pagnilayan natin. Kung tatanungin tayo, parang katulad ni San Pedro, tanungin tayo ng Panginoon, do you really love me? Diba tinanong San Pedro doon sa John 21:15-19, do you really love me? Yes, Lord. I love you. Pero, base dito sa Ebanghelyo, sa verse 21, John 14:21, ano yung proof natin that we really love the Lord? And then dito sa verse 26, kasi fifth Sunday of Easter na ngayon, di ba? Fifth Sunday of Easter na ba? Then, ibig sabihin, malapit na ang Pentecost Sunday. Malapit na yung Ascension Sunday, yung Ascension of the Lord. Then after that, a week of Easter na. Fifth week of Easter na. So, ibig sabihin, mga malapit na yung baka this coming Sunday is the Ascension of the Lord, Feast of the Ascension. Then after that, the next week is the Feast of the Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit to the church, to the apostles. Ngayon, yun nga mga kapatid, that the Holy Spirit is not just a force or power. Kasi ang linaw naman yun na sinasabi. Tingnan natin yung construction ng ang sentence dun sa Acts chapter 1, mga kapatid. Take note kung ang Espiritu Santo ang power. Sabi dito. Kasi although i-discuss pa naman to this coming week kasi magkakaroon ng Pentecost Sunday. Pero na natin kasi binanggit na rin naman ng Espiritu Santo ngayon. Kasi there are some sect and denomination dito sa atin sa bansa, sa Pilipinas, who denied that the Holy Spirit is an individual or a person distinct from the Father and the Son. Sabi rito sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hindi sinabi, when the Holy Spirit comes upon you, the power, or when the Holy Spirit will be given to you, the power, pwede sana, ganun, kaso lang, when you will receive, sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Hindi, tatanggap kayo ng kapangyarihan ang Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Di ba? So, different yung, yung composition ng sentence niya, mga kapatid. Kaya nga dito sa John chapter 41, verse 20, balikan natin mga kapatid. Kasi since na ito'y preparatory for the Pentecost sa pagdating ng Espiritu Santo na ipinangako ng Panginoon, ay binanggit na ngayon. Sabi dito sa verse 26, the advocate
Alam niyo ba yung advocate pala, ha, mga kapatid? Advocate, pag sinabing advocate, actually they are, ito yung kahalintulad ng abogado. Advocate, abogado, helper. Di ba? Kung ang Espiritu Santo is not an individual, is not a person, ay hindi advocate ang title niya or helper. Kasi since he can help us, he can teach us, he can remind us. So, he is an individual, he is a person. Kaya nga ang tinatawag, when the Holy Spirit comes upon you, he will teach you. Sabi niya, and remind you. Di ba? Makapagtuturo siya at makapagpaala-ala siya. Advocate siya. Ang katumbas niya sa salita na is parang abogado siya. Di ba, mga kapatid? So, dyan pa lang, bagsak na kagad yung sinasabi nila na the Holy Spirit is just a mere power or a force. Matulad ng pananampalataya ng ilang sekta dito sa atin sa Pilipinas. So, you see? So, ang pangako na pagdating ng Espiritu Santo, sabi niya, the advocate, the Holy Spirit, that the Father will send in my name, He will teach, He will teach you. Sabi niya, He will teach you and remind you of all that I told you. Tuturuan niya tayo at ipaalaala niya ang mga itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ipaalaala, biro mo. Paano makapagpapaalaala yung force or power? Paano makapagtuturo ang force or power? Di ba, kung force siya, kung power lang siya, hindi din dapat ginamit yung word na he, na pronoun, na he. Di ba? When the power, or when the Holy Spirit, the power, will be given to you, it will teach you. Ay, hindi pa rin. Paano makapagtuturo ang isang kapangyarihan? Paano makapag-remind ang isang kapangyarihan? It must be an individual. It must be a person. That is why ang paglagay dito sa grammar niya, ang pronoun niya is he, mga kapatid. Yan. So, yan yung patikim, kumbaga parang paano sa atin. Kasi this coming other week ay ang celebration natin will be the Pentecost. That is why dito pa lang ngayon ay nag-uumpisa na ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo at nagpalaala sa atin na ito ay binabanggit niya na yung patungkol sa Espiritu Santo, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Siguro ang ipagnilayan na naman natin, let us remember itong pangako ng Panginoon na kapag iniibig pala natin siya, iibigin din tayo ng Ama, at iibigin din niya tayo. And maliban dyan, ang pangako pa niya, ipapahayag niya yung kanyang sarili sa atin. At pagkatapos niyan, na ipapahayag niya ang kanyang sarili sa atin, ay isusugo sa atin ang Espiritu Santo, which already happens in the Pentecost on the first Pentecost noong dumating yung Espiritu Santo doon sa Acts chapter 2 na pinasinugo talaga ng Panginoon ng kanyang Espiritu Santo at natatanggap natin ang Espiritu Santo during our baptism, mga kapatid. During our baptism, natatanggap natin ang Espiritu Santo. So, natanggap na natin. At ang Espiritu Santo na ito ay mag-ooperate sa atin, unang-una, kung iniibig natin ang Diyos,
at iibigin tayo ng Diyos, at ibigin din tayo ng Panginoon. At ang kasunod, ipapahayag niya yung kanyang sarili sa atin. At ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa atin at magpaalaala sa atin ng mga itinuro ng Panginoon sa Kristo sa atin. So yun yung gawain niya, mga kapatid, magpaalala sa atin. Although ibabanggitin pa naman to hanggang chapter 16 to, marami itong mga passages dito from John chapter 14 hanggang chapter 15 hanggang sa John chapter 16, makikita natin na babanggitin ang patungkol sa Espiritu Santo. Kaya nga pala binanggit pa lang ng Panginoon doon sa Jesucristo doon sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, di ba? Go ye therefore to all nations, it's a great commission, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, makikita natin doon na pinagsama-sama ng Panginoon. Sabi niya, in the name, hindi sinasabi niyang in the names, kundi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe what I have commanded you. Hindi mo pwede sabihin, in the name of the Father, God, in the name of the Son, human being only, in the name of the Holy Spirit, force. Di ba? Check your, anong klaseng pag-intindi yun? Ng Espiritu Santo, force lang, or a power. Nali, mga kapatid. So maybe it is by now. Ang iso siguro sa pagnilayan natin, na kung tanungin tayo ng Panginoon, ulitin ko, gusto nating ulit-ulitin, na do we love the Lord? Yes, we love the Lord. It is very easy to say that, mga kapatid. Pero pag tinanong tayo, what is your proof that you love the Lord? Ang proof daw dapat natin is maipapakilala natin na iniibig natin ang Diyos kung ina-observe natin yung kanyang mga inuutos sa atin. Parang katulad ng example ko kanina, na katulad ng mga estudyante, pag tinanong ng teacher kung mahal nila yung kanilang magulang, sigurado na 100% of them will answer, yes, we love our parents. But kung ang ikalawang tanong ay sasabihin ng teacher, what is your proof that you love your parents? Yan. The same with us, na kung tanungin tayo, ano ay yung patunay natin na iniibig natin ang Diyos? Ang patunay na kung iniibig daw natin ang Diyos is kung sinusunod natin ang pinag-uutos, ang salita ng Panginoon Jesucristo sa atin. Yan yung sinasabi ngayon dito sa John chapter 14, verses 21 to 26, mga kapatid. So, siya lang that is by now. Yes, Brother Joseph John Quijano, ang isang veteranong lingkod ng Panginoon. At nandito siya ngayon, si Kuya Romy Nunez, wala si Mr. Faith, dumaan din. At yung mga nag-likes na 315, and then si Sansi, ayan. So, binabati ko po kayo ng isang pinagpalang araw, palang araw ng Lunes. At maraming God bless din sa nag-follow at sa isang nag-share. So, shalom mga kapatid. That is by now, may God keep us safe and sound sa araw na ito. Kasama ng ating mga mahal sa buhay at ang ari-arian, iligtas na tayo sa lahat ng mga sakuna, mga karamdaman, sa mga disgrasya or mga pagsubok, mabibigat ng mga pagsubok, and even dun sa mga bagay na beyond sa ating control. At maging yung hindi man nag-tap ng screen, yet they consider to listen to us at least. That is why we are calling this Preaching in the Wilderness series, sapagkat despite na itong platform ng TikTok ay napakalawak, yet hindi naman talaga natin ma-expect na maraming manonood sa atin or makikinig sa atin. That is why we are calling it the Preaching in the Wilderness series. Pero pinapatuloy natin ginagawa sapagkat yan naman ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 na preach the word of God
in season or out of season. In other terms, sabi niya, preach the word of God in whether it is convenient or inconvenient. So, ginagawa natin yun for that purpose, for that reason, and nothing else, mga kapatid. So, shalom, that is by now. Indeed, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas tayo sa road rage, iligtas sa disgrasya, sa mga sakuna, sa mga karamdaman, mabibigat mga pagsubok, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, sa stroke, or maging sa kidney failure, or maging sa mga bagay beyond our control. Shalom, that is my now. Yes, Brother Joseph June Quijano, God bless you and your family. We are pleased including your Brother June, si asawa ni Brother Calix, yung kagalingan ng asawa niya from cancer. Si Brother Dominic Navarro na dating isang Catholic lay preacher. Yung iba pa nating mga kasamahan na nangangailangan ng tulong sa Panginoon. Please include me also in your prayer. So that is by now, and signing off, my dear brothers and sisters.